Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Weather tito pero hindi weather ang pag-uusapan natin ngayon, kundi tsunami. Dahil kahapon nabulabog ang malaking Pacific region o yung mga areas na nasa Pacific region dahil sa lindol na nagbula sa Russia na nag-produce o nagdulot ng tsunami. Pero bago tayo magsimula, talakayin muna natin kung ano ang tsunami. Ang salitang tsunami po ay nanggaling sa Japan dahil madalas silang makaranas niyan. Ito po ay nanggaling sa dalawang salita. Ang unang salita po niyan ay su, na ang ibig sabihin ay harbor, at ang isa naman ay nami, na ang ibig sabihin naman ay alon. So harbor wave ang ibig sabihin po ng tsunami. Ang tsunami po ay binibigkas ng tsunami. Silent T po, hindi po tsunami, hindi po tsunami, kundi tsunami. Iba pa po ang tsunami sa mga storm surge na gawa ng mga bagyo o low pressure systems at mga alon na nanggagaling sa mga wind systems gaya ng habagat at amihan. Ang tsunami po ay tectonic in origin o nagbumula sa paggalaw ng tectonic plates o mga lindol. Pero hindi lang basta paggalaw ng tectonic plates, may mga lindol po na nagbumula sa lateral o yung nagkikiskisang tectonic plates. Dapat subduction po o yung parang nagpapatong na tectonic plates para magkakaroon ng pagtaas ng tubig at paggalaw ng tubig. Isa pa, dapat offshore o nasa dagat ang pinagmula ng lindol o ng tsunami para magka-create ng alon. Hindi po dapat nasa lupa. At ang pangatlo, hindi dapat basta-basta lindol. Dapat malakas na lindol. Dapat more than 6.5 magnitude na lindol para makakreate o makagawa ng mapaminsalang tsunami. Umaabot pa sa hanggang 100 feet ang taas ng tsunami, depende sa lakas ng lindol na pinagmulan nito. At nagtatravel yan ng around 300 to 500 miles per hour. Singbilis po yan ng pangpasaherong eroplano o yung mga airbuses at mga jet plane. Hindi agad nababawasan ang enerhiya ng tsunami kapag nagtatravel sa mga open ocean, sa mga malalalim na karagatan. Kaya kahit tawid dagat at higit 10 oras pa yan o higit pa, ay nakakarating din ang enerhiya na nagmumula sa tsunami kahit pa nasa malayong lugar ito. Bumabagal naman ang tsunami sa bilis ng kotse kapag malapit na ito sa landmass o sa kalupaan o pag nararamdaman niya na yung seabed o yung babaw ng seafloor. Kahapon nga nagkaroon ng 8.8 magnitude na lindol dyan po sa may Russia at nag-produce po yan ng tsunami. Kaya nabulabog po o nagkaroon ng warnings sa malaking bahagi ng Pacific region, particularly yung mga nandito sa Eastern Pacific region. Nakapagtala ng hanggang 1 metrong taas ng tsunami ang Hawaii at Japan kahapon, pero dahil sa layo at anggulo ng ating bansa sa pinagmula ng tsunami, wala itong naging epekto sa atin. Nagtaas ng tsunami advisory ang PhilBox sa ilang bahagi ng ating bansa kahapon, pero tinanggal din ito kalaunan dahil wala pong naitalang mataas na tubig na nagmula sa tsunami or hindi po tayo naapektuhan nga nitong tsunami na nagmula sa Russia. Sana may natutunan kayo tungkol sa tsunami. Muli ako po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.